Plano ng Nido Petroleum Philippines na maglunsad ng mga bagong paghahanap para sa langis at gas sa offshore Northwest Palawan, kung saan ang grupo ay naglalaan ng hindi bababa sa $17 milyon sa mga capital expenditure. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Nido Petroleum Philippines Proprietary Limited is spending $18.4 million para sa nakaplanong proyekto sa paggawa ng langis at gas sa service contract SC-54 in offshore Northwest Palawan. Na may lawak na 43,515 hektarya, ang SC-54 ay matatagpuan mga 460 kilometro timog kanluran ng Maynila at humigit kumulang 31.2 kilometer sa kanluran ng pinakamalayong isla ng munisipalidad ng El Nido sa Palawan. Ang block ay may tatlong natuklasan, kabilang ang Nido 1x1 Tindolo at Yakal. Nido Petroleum ay nagsagawa ng exploration at drilling program sa Tindolo at Yakal wells noong 2008. Para sa panukalang proyektong ito, ang kumpanya ay nagpaplano na mag-drill ng Tindolo 2 na rin at hindi bababa sa isang karagdagang appraisal o exploration well, ayon sa dokumentong isinumite sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Kung matagumpay, ang mga balon ay ilalagay sa isang pinahabang pagsusuri to assess their performance and determine their flow rate, pressure and overall productivity. Ang proyekto ay naglalayo na suportahan ang Philippine Energy Plan 2020 hanggang 2040, na nananawagan para sa pagpapatuloy ng mga indigenous activity sa pagsaliksik ng langis at gas sa offshore sa hilagang kanluran ng Palawan upang makamit ang kalayaan sa energy, sabi ni Nido Petroleum. Ang 2 araw na pampublikong pagdinig ay nakatakda sa susunod na buwan kaugnay ng pagsusuri sa Environmental Impact Statement ng SC-54 Oil and Gas Production Project, sabi ng DENR. Sa ilalim ng plano ng energy ng bansa, hindi bababa sa 7 prospect ng langis at 6 na larangan ng gas ang target na madrill bago matapos ang 2040 upang mapalawak ang mga reserbang langis. Dahil dito, ang Nido Petroleum ay nakatuon sa pagpapaunlad ng hilagang kanlurang Palawan Basin, na nagsasagawan ng malaking aktibidad sa pagsaliksik. Ang pinakabagong inisyatibo sa ilalim ng portfolio ng asset ng kumpanya ay ang pursuit of smaller, lower-risk Pinnacle Reef plays sa mababaw na bahagi ng tubig ng SC-54 block. Ang bawat target na well ay tinatayang may hawak na humigit kumulang 1 hanggang 25 milyong bariles ng langis. Ang Nido Petroleum, isang rehistradong kumpanya sa exploration at produksyon ng langis at gas sa Australia at Pilipinas, ay may 42.4% na interes sa pagtatrabaho at operatorship sa SC-54. Kasama sa mga kasosyo nito ang Yilgarn Petroleum Philippines Proprietary Limited, 30.1%, TG World Corporation, 12.5%, at Halo SC-54BV, 15%. Bukod sa SC-54, ang kumpanya rin ang itinalagang operator ng SC-6B, na sumasaklaw sa Cadlaw Oil Field sa hilagang kanluran ng Palawan. Ang Northwest Palawan Basin, isang napatunayang hydrocarbon fairway mula noong 1970s, ay naghohas ng 11 commercial oil at gas field, kabilang ang Malampaya Gas Field. Ang exploration sa SC-54 ay nagsiwalat ng malaking potensyal, na ang bawat well ay tinatayang may hawak na 2 hanggang 20 milyong bariles ng langis. Samantala, ang Prime Energy, sa pakikipagtulungan ng Department of Energy, DOE, at ng Service Contract 38, SC-38 Consortium, ay umuusad sa susunod na yugto ng Malampaya Service Contract sa pamamagitan ng Bagong Pag-asa Exploration Drilling.
Ang proyektong ito ay bahagi ng mga pagsisikap na palakasin ang seguridad at pagpapanatili ng energy ng Pilipinas. Nakatakdang magsimula ngayong 2025, ang bagong Pag-asa Drilling ang magiging unang offshore exploration well ng bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Iniulat ng Manila Standard na ang inisyatiba na ito ay umaayon sa SC38 Renewal Agreement na nilagdaan noong 2023 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga miyembro ng consortium, Prime Energy, Philippine National Oil Company Exploration Corporation, PNOCEC, UC38 LLC, at Prime Oil and Gas Incorporated, ay nangako sa malawak na aktibidad sa pagdrilling, kabilang ang Malampaya Phase 4, na naglalayong maghatid ng bagong gas sa pamamagitan ng 2026. Ang bagong Pag-asa at Malampaya Phase 4 ay kinilala bilang Energy Projects of National Significance, EPNS. Ang Prime Energy ay nakipagsosyo sa Noble Drilling upang ibigay ang drill rig at SLB para sa mga serbisyo sa pagsusuri sa pagbuo, na tinitiyak ang mataas na teknikal na pamantayan para sa exploration. Kung may makikitang commercially viable reserve sa bagong Pag-asa, plano ng kumpanya na mag-drill ng karagdagang appraisal at development well sa loob ng 2 hanggang 3 taon, na isasama ang mga ito sa Malampaya infrastructure. Ang diskarte na ito ay naglalayong palawakin ang indigenous energy capacity ng bansa at matiyak ang pangmatagalang pagpapanatili ng energy. Sa offshore northwest ng Palawan ay ang Recto Bank, na kilala rin bilang Reed Bank, isang lugar na mayaman sa gas na may hypothetical mapagkukunan na hindi bababa sa 600 BCF ng gas. Ang rehiyong ito ay binubuo ng 2 sedimentary basin, ang East Palawan Basin at Sulusi Basin.